Nasa kay Hans-Peter Mack na ang lahat. Kayamanan, tagumpay sa real estate at sariwang pag-uumpisa ng panibagong buhay sa Thailand kasama ang batang asawa. Isang pangarap na matagal na niyang minimithi. Pero noong July 4, 2023 sa Pattaya, ang pangarap na yun ay tuluyan nang nawala. Yun ay dahil sa bigla na lamang siyang nawala ng walang bakas. Pagkalipas ng ilang araw sa tahimik na nirentahang villa sa syudad ng Pattaya, binuksan ng mga pulis ang isang freezer at doon nila nadiskubre ang katawan ng isang lalaki. Ang 62 years old na German ay brutal na pinatay. Naging controversial ang investigasyon ng kaso sa buong Thailand. Ang nag-umpisa na missing persons case ay naging maingay dahil sa malagim na pagtataksil, extortion at international crime na may mga senyales na tumuturo sa bawal ng mga biker gang at ang posibleng pagplot sa pagtago sa katawan. Pero nalihis ang investigasyon sa kaso dahil sa nadiskubre ng mga investigador dahil sa aligasyon na si Hans mismo ay dati na ring naugnay sa trafficking investigation na kinasasangkutan ng mga minor de edad na mga batang babae. Kaso na hindi pa nare-resolba at tinatanggihan ng kanyang pamilya. Habang binabalot ng takot ang mga expat sa bansa at kumakalat na rin ang balita sa buong mundo kaya naman naglunsad na ang Thai police ng malabakang crackdown na ang target ay hindi lamang ang mga suspects sa pagkamatay ni Hans, kundi ang mga foreign criminal networks na pinangangabahang gumagawa ng operasyon sa bansa. Noong July 4, 2023 ang negosyanteng si Hans ay nakatakda sanang kitain ang kanyang asawa na si Piraya para kumain ng tanghalian pero hindi siya nakarating. Ang kanyang Mercedes-Benz ay kalaunang nakita na inabandona sa isang parking lot sa Pattaya na nasa south ng Thailand. Makalipas ang 2 linggo sa isang rented villa, nadiskubre ng mga pulis ang katawan ng nawawalang German businessman na si Hans. Si Hans ay 5 taon ng karelasyon ni Piraya. Nung hindi siya dumating sa pinag-usapan nilang restaurant at ang mga tawag sa kanyang telepono ay direkta na pupunta sa voicemail, nakatanggap naman si Piraya ng text na nagsasabing tatawag ito sa kanya pabalik. Sinundan pa ito ng maraming messages na kakaibang pamamaraan ng pag-text. Kaya nakaramdam ng kakaiba si Piraya dahil madalas silang nagtatawagan at hindi sila nagte-text ni Hans. Gabi ng araw na yon nung hindi pa rin niya makontak si Hans, nagpunta na si Piraya at ang kanyang pamilya sa police station para mag-file ng missing person report. 3 million batang offer sa kung sino man makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Hans. Sa CCTV footage ay nagpapakita na ang huling mga galaw na nakunan kay Hans ay noong July 4, bandang 12:42 ng hapon. Siya ay dumaan sa Chaya Phrok Road sa Pattaya. Sa kasunod na linggo ang kanyang sasakyan ay natagpuan sa parking lot sa Nong Pro sa Chonburi Province. Ang sasakyan ay maingat na nilinis ng solvent para mabura ang DNA at forensic evidence. Nakakita din ang mga pulis ng wireless na chainsaw, hedge clipper at rolyo ng mga plastic wrap sa loob ng sasakyan. Sa kaparehong oras ay natagpuan ang sasakyan ni Hans, isang kritikal na tip ang pumasok mula sa mag-asawang Thai na nagsasabing sila ay hinire ng babaeng German para mag-deliver ng freezer sa isang villa sa Chaya Phrok Soi 1. Maaring ang mag-asawa ay nakaramdam ng kakaiba matapos nila makita ang missing persons notice. Kaagad na sinuri ng mga investigador ang CCTV footage sa paligid ng villa at nakita nila ang isang utility truck sa labas ng parehong villa na ipinagmamaneho ng lalaking foreigner. Sa likod ng sasakyan ay ang eksaktong freezer na idineliver ng mag-asawang Thai. Binalutan ito ng plastic sheets at itim na tape. Kaparehong plastic wrap na natagpuan sa loob ng sasakyan ni Hans na isang German real estate broker. Umaga ng araw na yun ay nagkita ang dalawa para mag-usap tungkol sa negosyo. Ang utility truck ay bumiyay ng 140 kilometers sa loob ng Chonburi na marahil ay naghahanap ng perpektong lugar kung saan nila pwedeng ilagay ang freezer. Ang Chukchai Garden 1 ay 15 to 20 minutes lamang ang layo mula sa orihinal na villa. Noong July 10, nakakuha ang mga pulis ng search warrant. Ang housekeeper ng Chukchai residence ay kinumpirma na ang bahay ay nirentahan ng foreigner ng 1 taon. Kaya nagulat siya nung marinig mula sa mga pulis na maaring may katawan na itinago doon. Noong gabing yon ay pumasok ang mga pulis sa bahay at nadiskubre nila ang freezer sa loob ng kwarto na umaandar at nakasealed ng itim na tape. Sa loob ay ang pinagputol-putol na katawan sa 13 bahagi kasama na doon ang ulo ng biktima. Base sa ulo na kumpirma na ang biktima ay ang 62 years old na si Hans. Kaya naman ang kaso ng missing person ay napalitan ng homicide.
Nireview ng mga investigador ang CCTV footage noong July 4 na nagpapakita ng sasakyan ni Hans na nakasunod sa SUV na pagmamayari ni Petra Groundgrief. Umaga ng araw na yon ay nakita silang dalawa para mapag-usapan ang tungkol sa negosyo. Base sa mga ebidensya nakuha, ang motibo ay extortion. 2 million baht ang kinuha mula sa account ni Hans matapos nitong mawala. Sa teorya ng mga pulis, pinilit si Hans na mag-transfer ng pera bago ito pinatay. Ang kanyang ulo ay may senyales ng blunt force trauma na posibleng naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang mga pangunahing suspect ay kaagad na kinilala sa pamamagitan ng CCTV footage, digital forensics at witness testimonies. Sila ay sina Olaf Thorsten, 52 years old, at Petra Christel Groundgrief, 54 years old, at si Zaruk Karim Udin, 27 years old. Si Petra na isang German real estate broker na nakatira sa Thailand ay ang unang nakitaan ng kahina-hinala. Sa isang footage sa araw mismo ng pagkawala ay makikita sina Hans at Petra na magkausap sa isang coffee shop bago pumunta sa pool villa, kung saan ay pinaniniwala ang nangyari ang pagpatay. Siya ay inaresto ng mga pulis noong July 11, 2023. In-interview siya ng mga pulis pero tumanggi ito na sumagot. Sa oras ng kanyang pagka-aresto ay naging agresibo din si Petra. Sinapak pa niya isang journalist gamit ang kanyang cellphone noong tinangka itong tanungin tungkol sa kanyang involvement sa kaso. Ito ay hindi karaniwang nangyayari sa Thailand at hindi ito katanggap-tanggap. Si Olaf ay isa ring German national at naaresto kaparehong araw na naaresto si Petra. Wala siya sa patayan nung siya ay inaresto. Natuntun siya ng mga pulis sa Hells Angel Biker Club sa Bangkok. Kaya naman dinala siya pabalik sa Pattaya para sa mga pagtatanong sa Nong Proy Police Station. Si Olaf ay pinaniniwalaang mastermind ng mga investigador sa likod ng krimen. May mga criminal history na si Olaf noon pa man at naiulat na konektado siya sa motorcycle gang na sangkot sa mga illegal na aktibidad sa Thailand. Hinala ng mga pulis na siya nagplano na mag-extort ng pera kay Hans at saka pinatay ito. Si Zaruk na lahing Pakistani ay ang pangatlong pangunahing suspect. Noong pinaghahanap na siya ng mga pulis ay sinubukan pa niyang tumakas papuntang Myanmar border sa pamamagitan ng pagdaan sa Kanchanaburi province. Ngunit nahuli kaagad siya ng mga pulis bago man siya makatawid sa border. Ang tatlong nahuli ay dinala sa kustodiya at kinasuhan ng premeditated murder at concealing a body. Noong una ay pareho nilang itinanggi ang involvement nila sa kaso. Ngunit di nagtagal, ang mga ebidensya laban kay Olaf ay nagumpisa ng dumami. Kinumpiska ng mga pulis ang isang speedboat na nakapangalan sa kanya dahil sa hinalang kaya niya binili yun para maitapon niya ang katawan ni Hans sa dagat. Dagdag pa doon ang may-ari ng hardware store ay kinumpirma na si Olaf ay bumili ng wireless saw na siyang nakita sa loob ng sasakyan ni Hans. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga pulis kalaunan ay umamin din si Olaf at Petra sa parte nila sa krimen sa panahon ng investigasyon. Makalipas ang 18 months, ang Pattaya Provincial Court ay idineliver na ang kanilang verdict. December 20, 2024, ibinaba ng korte ang death sentence kay Zaruk. Sa korte, inamin ng dalawang German nationals ang partisipasyon nila sa pagpatay at ang pag-extort ng pera kay Hans. Samantalang si Zaruk naman ay pinanatili ang pagiging inosente sa kabuuan ng paglilitis. Ayon sa kanya ay pinilit at binantaan na siya ni Olaf na papatayin ang kanyang buong pamilya kung hindi niya gagawin ang mga pinapagawa nito sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang depensa, nakatanggap pa rin siya ng death sentence. Samantala, ang dalawang German naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanilang kooperasyon at pag-amin. Ayon kay Zaruk, hindi niya pinatay si Hans. Napilitan lamang umano siyang tumulong dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Sa panahon ng investigasyon, may mga karagdagang detalye pa ang lumabas patungkol sa background ni Hans. Siya ay na-involve sa underage prostitutions at human trafficking. Kasama pa sa kaso ang 41-year-old na babaeng Thai na inaresto din dahil sa pambubugaw sa mga minor de edad na mga kababaihan sa Nong Proy area ng Pattaya. Mariing pinabulaanan niyo ng pamilya ni Hans. Pero dahil na rin sa mga aligasyon at ang pagkakaroon niya ng ugnayan sa mga taong katulad ni Olaf na may mga kilalang koneksyon para mag-organisa ng mga krimen, kaya naman hindi naniniwala ang mga investigador sa pamilya ni Hans. Sa napakalaking halaga na nakuha sa account ni Hans, naniniwala ang mga pulis na marami pa silang dapat malaman. Alam nila na marami pang kababalaghan ang nangyayari sa loob ng motorcycle club communities na potensyal na maaring matutuklasan nila pagkatapos ng nangyari.
Ang pagpatay kay Hans ay mananatiling isa sa pinakabrutal na krimen na nangyari sa kasaysayan ng Thailand. Kwento ito ng pagtataksil, kasakiman at karahasan sa mga dapat na kasamahan o kasosyo sa negosyo sa bansa. Kahit na nabigyan na ng hustisya ang nangyari kay Hans, marami pa rin mga katanungan ang hindi pa malinaw na nasagot. Shout out sa mag-inang Carl Friedrich Ortiz Lustre at Mary Ann Ortiz ng Lipa, Batangas. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking mga videos.